Magkakaroon po tayo ng update mula sa ating mga SMNA US correspondent dyan sa US. Dalawa pa lang season nila doon, winter season. Sa kabilang dako naman ng kanilang bansa, itong wildfire na nangyayari. Kaya despite the winter season, powerful winds and dry conditions fuel multiple wildfires across Southern California, misplacing thousands of residents and causing billions worth of damage. Luisa Curia will give us the details live in the US. Luis. Good morning. We're here in Los Angeles, California, and right now firefighters are still trying to contain fires that began Tuesday morning. The fires have burned 20,400 acres as of tonight, Friday. This is just one of the many areas in Southern California that houses have been destroyed, and we're seeing, just like what you see behind me, people are fleeing the areas. The fire department has declared that at least 11 people have been killed in the fires. Amber alerts, which means to be ready to evacuate, remain in effect across parts of Los Angeles County, including in Pacific Palisades, Van Nuys, North Hollywood, Malibu, Calabasas, Pasadena, and Altadena. Reporting from Los Angeles, California, this is Luisa Curia, citizen correspondent, SMNI News, USA. Luis, with the situation remains critical in the U.S. and with firefighting efforts and ongoing communities striving to recover from the extensive damage, how is the Kingdom community and the Filipino community there in the LA coping up with this ongoing inferno? Well, the Kingdom community, of course, just like every other citizen here in Los Angeles, are preparing to take every precaution and, if necessary, to evacuate in all the designated areas, depending on what the LA County Fire Department and the officials let us know. Depending on whatever the situation may be, we are all prepared, of course, with the help of the Father Almighty protecting us, but we still have to follow the rules and advice of the local government. Here in the Philippines, the Sunshine Philippines movement is currently conducting tree planting activities and cleanup drives in many areas across the country. For you, how important are these activities in combating climate change, the same issue that caused the wildfires there in California? Yes, climate change is one of the factors that we're seeing, and the officials here in California, especially in the Los Angeles area, is very prone to fires, especially just like what's going on here. This year happens to be one of the worst fires that we've ever experienced here in Southern California. Southern California normally is a dry area, and it is also prone for fires. But this year particularly seems to be the biggest fire we have ever experienced in Southern California. For Kingdom citizens in the U.S. who are well aware of the persecutions carried against the FBI or carried out by the FBI against our beloved pastor, what does this ongoing wildfire in California mean? Well, this wildfire in California, I remember in 2022, Pastor Apollo C. Quiboloy had declared that and has seen a vision that Los Angeles was under fire. And we're witnessing that vision here in this week in California. Of course, the Father Almighty will never forget the persecution and the transgressions that the U.S. government did against the Kingdom community. Our last question will be a phone-in from our global audience. Are the American people waking up and recognizing that no matter how powerful their nation is, God is still the most powerful of all, sending reminders through calamities? Well, of course, here in California, we'll continue to remind everyone to always be ready, no matter what, and of course, follow the rules of the local officials. The fire department here have been helped, but all of the fire departments and all of the surrounding counties, they have sent a lot of officials here, and they're feverishly taking care of the fires everywhere
fires that began in Palisades but have now spread all throughout Southern California. And of course, the U.S. Citizens, and in particularly Kingdom citizens, are always prepared to follow the rules and follow the direction of all of the officials. This is something that we have to take very, very serious here in Southern California, because we see this almost every year. But this particular year, we are seeing as the worst fire that we have ever seen in Southern California. Of course, this is something that everybody is taking serious. Thank you so much, Luis Acuria, live reporting in the U.S. with their ongoing wildfires as of the moment. Matindi, partner. At makikita nyo po sa likod ni Luis, no, yung pag-evacuate ng mga residente dyan sa nasusunog na lugar po ng California, no. Sa kabilang dako pala, sila ay binubuhusan ng snow. Sa kabilang dako naman, ako po, binubuhusan sila ng apoy dun sa area po, no. Ang isang tanyag na lugar, di ba, sa Hollywood, ay nasusunog din po, mga kapartners. Yung Hollywood mismo, partner, nasusunog. Grabe, no? So, yan po ang masaklap. Hindi po yan AI, ha? Yan po talaga nagkaganapan dyan. Talagang sikat yan, di ba? Pag sinabi mo dyan sa California, yung Hollywood sign na yun, pero yun po yung, tingnan nyo po, yan yung area po, mga kapartners, nakakakilabot, kumbaga, ang pangyayari dyan po sa lugar ng California. So ang tingin ko talaga dito ay isang malaking senyales na, no? Panahon na para magbalik loob sa ating amang makapangyarihan at yung pagsisisi, no? Na gawin po, mga kapartner, dahil ito po sabi nga sa report ngayon pa lang nangyari ang napakalawak na sunog po na ito, mga kapartner, dyan po sa Amerika. Parang sabi nga ng isa sa ating mga kapatid sa US, parang Armageddon dun sa kanila dahil sa sunog. Mala impyerno ang mga senaryo. At kung yung pagmamasdan, partner, para siyang isang apocalyptic movie na akala mo sa sine mo lang mapapanood, but in reality, nangyayari at patuloy na nilalamon po ang malaking bahagi po ng ng California. Sabi dito, partner, marami din pala ang marami din pala ang factors na nagiging dahilan, kabilang na yung human activities. Binanggit mo nga kanina sa simula ng ating palatuntunan na yung mga hindi sinasadyang pag-apoy mula sa kuryente, mga spark mula sa sigarilyo at mga aktibidad tulad ng camping at paggamit ng makinarya ay nagdudulot din pala o nagiging dahilan ng wildfire. At imagine, from October hanggang ngayong buwan, January 2025, matindi ang tag-init, drought, at hindi sila na uulanan dyan sa bahagi na yan ng LA. Kaya ang resulta, matinding sunog na nilalamon po ang kabahayan. Hindi lamang ng mga ordinaryong Amerikano, pati mga Hollywood stars at mga may pangalan sa mundo ng Hollywood ay biktima rin ng nangyayari ngayon dyan sa US. Tsaka mahirap na rin matukoy kung ano talaga yung pinagmulan ng apoy. Kasi kung tuyong-tuyo na yung lugar dyan, kahit matapunan mo lang yan, ang upos na sigarilyo, sisiklab yan. At tsaka kapansin nyo nga, yung lagi nating inuulit-ulit dito, na malakas yung hangin po, no? So, lalong nagpapalaki at mabilis ang paglawak at di mo na alam kung saan ito. Merong mga pamamaraan yan sila, partner MJ, kung paano maagapan, no? Kasi meron yang para maagapan, parang meron silang gagawin na paghuhukay para maputol. Pero sa laki, lawak at laki ng sunog, talagang magiging useless yung mga gamit niya, no? Kaya yung ilan sa ating yung mga residente diyan nanonood na lang ng television habang tinutupok po ng apoy, kahit no, pinadapa, mga light materials man, o mga konkreto, mga mayayaman at mga hindi mayayaman, no? Yun ang yun ang tawag nito. Tinupok, walang pinili itong kalamidad na naganap na ito. Saka, partner, maalala ko lang din yung sinabi kanina ni Luis, no, ating citizen correspondent sa US at isa po sa mga member ng KOJC, yung dream revelation ni Pastor noong 2022 na nasusunog, no, ang LA. At ito na nga ay nangyayari ngayon. At for the past years, partner, for the 28 years na present ang KOJC dyan sa US, walang ibang ginawa ang butihing pastor
through the kingdom of Jesus Christ, kundi i-bless ang mga tao dyan at pangaral ang mga salita ng Diyos. Maalala ko lang, partner, sa mga King is Coming tour ni Pastor, mga daan-daang vans ang hinahire ng KOJC para sunduin, ihatid sa venue. Ang mga venue ng King is Coming tour ni Pastor ay mga 5-star hotel at hinahatid papabalik yung mga bisita sa kanilang mga bahay. Talagang sinusundo, door to door, at pag uwi nila, meron pa silang bit-bit na pagkain para sa kanilang pamilya, may pasalubong pa. Nag-attend ka na sa Thanksgiving worship presentation, pagbalik mo, may dala ka pa sa iyong pamilya. For many years, ganyan po ang ginawa ng KOJC at ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa US. Wala siyang ginawang masama, kundi ang hangarin niya ay iligtas ang kaluluwa ng mga Amerikano, mapaitim, mapaputiman, at lahat po ng mga US citizens na tatanggap sa mensahe ng KOJC. But since 2018, partner, hanggang ngayon, nakita natin ang matinding persecution, no, ng FBI, ng US government kay Pastor, sa mga dahilan na alam natin na hindi totoo at paninira at mga black propaganda lamang at mga layunin na buwagin ang KOJC sa US. Pero ang balik, partner, ng kalikasan at ang balik ng mga nangyari ngayon, doble, triple pa. Kaya yung kanyang kapahayagan noong 2022 ay nangyari na ngayon. At dahil dyan, ang ugat niyan ay jealousy. Dahil sa paliwanag, partner, ang ating butihing pastor, ayaw ng mga Amerikano makakita ng mga Pilipino kagaya natin na mag-thrive, umunlad doon sa US at makapagdulot ng pagbabago sa kanilang mga kababayan. Dahil ang tingin nga nila sa atin ng mga Pilipino ay mga utusan, mababang uri, kaya nga tayo sinakop based sa ating mga history at ang matinding pinagdaanan natin sa kamay po ng mga Amerikano. Dahil po sa jealousy na hindi nila matanggap na merong isang Pilipinong nakapagpapabago sa buhay ng maraming Amerikano, kanila pong inipit, at kinasuhan at pinaratangan ng kung ano-ano. Pero ang balik sa kanila ngayon, partner, matindi. Apoy sa kabilang bahagi, hailstorm, snowstorm. Do you think coincident lang yan? Nagsimula yan sa mga panahon na inipit nila ang KOJC dun sa US. Tsaka grabe yung sakripisyo na yan, no? Hindi biro po yung galing ka sa Pilipinas, talagang gumastos para mapuntahan yung mga lugar na yan. Kasi nga, may revelation din na marami ding mga anak dyan po sa Amerika, no? Kaya nga talagang, alam nyo, yung pagbabiyahe, no? Pagbabiyahe mula Pilipinas, papuntang Amerika, tsaka yung mga King is Coming tour sa iba't ibang mga lugar dyan po sa Amerika. Hindi po yan basta-basta kasi dala-dala nila yung mga gamit nila. Halos every week merong mga kagaya po niya ng mga panambahan para talaga ma-spread, maipakalat yung mga salita ng ating makapangyarihang Ama through our beloved pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, no? Sakripisyo po yan. Talagang tiniis yan, maabot lang ng mensahe ang mga Amerikano, mga iba't ibang lahi, particular na po dyan sa Amerika, gumastos tayo, lahat ng mga kapamaraanan para mas mahikayat, para mas more na mag-gather yung mga andyan po sa Amerika at ma-remind sila sa kung ano yung kalooban ng ating makapangyarihang Ama. Kasi nga po, di ba, naririnig natin na parang masyado na mataas yung tingin sa sarili nila. Pag sinabi mga Amerikano, nandyan din yung mga kilalang mga artista na akala mo parang hindi na sila, kumbaga makukuha nila lahat-lahat at kinakalimutan na nila ang Diyos, no? Ang ating makapangyarihang Ama. Heto't nandyan si Pastor Apollo C. Quiboloy, walang ibang ginawa, no? Maliban sa pagpapakalat pa ng mga salita ng ating makapangyarihang Ama, kabilang din siya sa mga tumutulong po sa mga kabataang less fortunate din dyan po sa Amerika, no? Tinutulungan po niya yan. So lahat ng mga efforts, lahat ng mga resources po ibinuhos dyan, katuwang ng lahat ng mga workers po ng KOJC, mga missionaries po, tulong-tulong, nagsasakripisyo po. Pero ano ang isinukli nila, no? Yung jealousy, no? Sinasabi mo, partner MJ, jealousy yung Selos. kanilang ipinakita Inggit. po, mga kapartner, yung kanilang pagkainggit na imbis na dapat mas matuwa pa sila. Correct. Imbis na suportahan pa nila na, uy, tulungan natin ng KOJC kasi napakaganda ng kanilang layunin kasi pinapaalalahanan nila ang bawat US citizen, bawat mga lahi na ito yung mga kalooban ng Ama. Dapat suportahan natin ito
suportahan natin ito na makapunta pa sa iba't ibang mga study dito sa Amerika, pero imbis na yun ang kanilang dapat na isukli dahil sa napakaganda at napakabuting mga ginagawa na ito ni Pastor Apollo C. Quiboloy, iba po ang kanilang ipinakita yung pagkainggit at ginipit po nila si Pastor Apollo C. Quiboloy at nakita po natin ang mga pangyayaring ito. Hindi, kung tutusin niya, kung tatanungin mo nga si Pastor Apollo C. Quiboloy, parang hindi nga niya gusto dyan sa Amerika, pero dahil sa misyon na maipakalat sa lahat ng parte ng buong mundo, mga kapartners, no, gumagastos po lahat, nagtutulungan ang mga missionaries ng KOJC para mapuntahan itong mga lugar na ito, no, para makapag-pangaral ang ating butihing pastor. Tiniis po yan, mga kapartners. Pero ito nga, ang pangyayari, siguro ito na. Kasi parang ayaw siguro nila magpa-remind. Tingnan nyo po ang mga kaganapan dyan ngayon. Yung mga pangyayari na hindi inaasahan, napakalubha na po ang mga pangyayari. Hindi na napipigilan po ng kahit sinuman itong mga ganap na ito. Kahit ginamit na nila lahat ng mga resources nila dyan para maapula po yung apoy. Ginamit na nila lahat ng mga teknolohiya siguro nila, pero yung mga lugar na yan na once na mga matatayog, magagara, yung mga tahanan, talagang tinitingala, ngayon po ay nilamon po ng apoy. So, reminder na ito sa mga nandyan ngayon or mismo ang Estados Unidos. Ang kapahayagan kay Pastor Parter, maalala natin, January 20, 2022, yung vision niya na nasusunog ang US. Nangyari po, January 2025 years after. So, patunay na lahat ng binabanggit ni Pastor ay nagkakatotoo. Yung sinasabi niya na touch, not mine anointed. Kasi ginalaw, siniraan, kinasuhan, at matindi ang black propaganda ngayon laban kay Pastor. Ang hirap din sa US government partner, masyadong one-sided. Dahil nga sila ay nabulag sa kanilang paniniwala. Nabudol din sila. Oo, nabudol, naniwala sa kanilang mga natanggap na impormasyon mula dito sa mga dissidents, mga pamilyang nandito sa KOJC noon. Nagtraidor, mga taksil, at ibinenta si Pastor Apollo. Manggagamit. Tama. Tama yung term na yan. Uso yan ngayon, partner, Pilipinas at sa US. Yung mga manggagamit na wala namang ginawang kasalanan si pastor sa pamilyang yun. Pinag-aral yung mga anak, ginawang abogada, nasa magandang kalagayan, yung mag-asawa, yung isa pang banyaga, yung dayuhan na noon ay pagpasok sa KOJC, hindi marunong maligo, partner. Tayo pa nagturo, si pastor pa nagturo na maligo at proper hygiene. Siya pa yung number 1 ngayon na naninira sa ating butihing pastor. Sila po ay mga dating manggagawa ng KOJC na nabulag po sa kapangyarihan at dumulog doon sa US government. Ang US government naman, dahil nga meron na silang hidden na hinanakit at inggit sa KOJC sa Amerika, naniwala naman at pinatulan yung mga gawa-gawang kaso. Yan ngayon ang sitwasyon ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ng Kingdom of Jesus Christ dyan sa US. Patunay na lahat po ng mga binibitawan ni Pastor. Binitawan niya yung kapahayagan, shinare niya yung kapahayagan sa kanya na dakilang Ama last January of 2022, nasusunog po ang Hollywood, nasusunog po ang US. Yan po ay nangyayari ngayon. Totoo ang mga binibitawan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sabi dito ni Mary Jane Castillo, karma is real. Correct. Sabi naman dito ni Lovely, dahil sa panggigipit nila, naging impyerno ang lugar nila. Sana matuto na, sabi dito ni Angie, no? So yan yung mga komento ng ating mga kababayan. So ito po ay patunay na meron pang nakakataas sa tao, mga kapartner, ng ating makapangyarihang Ama. At si Pastor Apollo C. Quiboloy, puro kabutihan lang. Correct. Kung kayo po ay magtatanong sa mga matatagal na talaga dito, puro kabutihan po ang binibigay ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Concern niya is sa kaluluwa ng tao na gusto niya na, kumbaga, hindi ka manghihinayang ba na hindi mo siya napuntahan at na napangaralan sa mga salita ng Ama. Kaya lahat, kung gugustuhin man, lahat ng kasulok-sulukan yan, yung gamit ng mga eroplano, yung mga choppers na yun, para mas mabilis, no, ang pagpunta doon
magamit ito sa gawain ng ating makapangyarihang Ama. Mapuntahan yung kasulok-sulukan kahit malayong lugar yan. Kasi nga, ang pagnanais po is maabot ang lahat ng mga tao sa buong mundo, anuman ang lahi ninyo, anuman ang nationality, anuman ang kulay po ninyo, basta maipaabot po yung mga salita ng Ama. Gagawin at gagawin po yan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Diyan nakadedicate din yung yung SMNI, no? Through SMNI para mas mabilis talaga yung pagpapakalat ng mga salita ng Ama. Ginawa po yan. And at the same time, maliban sa pag-preach nitong mga words of God, ay ang pagtulong sa mga may hirap sa iba't ibang, hindi lang sa Pilipinas, no? Mapapansin niyo po yan tuwing kaarawan at hindi kaarawan ni Pastor Apollo C. Quiboloy, talagang priority sa kanya, lalo na yung mga kahit ibang lahi po yan, mga kapartners. Biruin nyo, nanggaling sa third world country, tumutulong po sa mga mayayamang bansa, kasi kahit mayaman po silang bansa, mayroon pa rin din po na nangangailangan ng tulong, at isa po si Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga nag-una sa pagbibigay ng tulong dito sa mga kabataan sa Estados Unidos, pati doon sa Africa, dito sa Asia, at sa iba't ibang lugar pa po sa buong mundo. Yan po, no? Ang laging ginagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero anong ginawa nila? 'Di ba? Binaliktad nila ngayon na si pastor daw ay ng abuso, si pastor daw ay ng pera. So, yan pong hindi mo magagawa kung itong mga bagay na ito gumagastos ka, lahat ng mga resources ng mga members and workers ng missionaries ng Kingdom of Jesus Christ. Dito mo ilalaan sa mga napakagandang layunin. Kung ikaw ay abusado, bakit mo ilalaan diyan? Diba? So, ito po'y pawang mga kasinungalingan. Puro kabutihan po ang ipinapakita ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Lalo na dyan sa bansang Amerika, na talagang sakripisyo yung pagpunta dyan para lang maipakalat yung mga salita ng ating makapangyarihang Ama, partner. Ika nga, partner, isang kasabihan, you will know a man by his works. Yung mga naninira kay pastor, nang ipa-audit sila dahil nga nagkaroon ng mga issue ng irregularidad sa kanilang pamamahala, dahil merong mga pagtitiwala sa kanila May mga hinawakan din sila mga... dito, zero corruption. Dito sa... Bawal ang mga tiwali rito. Correct. Nang may marinig na anomalya, syempre, the best way to investigate is to do an audit. Nang ipa-audit, partner, biglang lumayas. Hindi yan kagaya dito sa panggobyerno na pwede mong tagu-taguan. Pwede mong ikyas-ikyasan, tabunan, or takpan. Ang balita dito ko... sa KOJC talaga, ni-implement natin yung zero corruption, iba't ibang pamamaraan. Correct. Basta ma-implement yung zero corruption na yan. At kung ikaw ay mahuli, in-audit, ano nangyari, Partner MJ? Balita ko nga sa kasulukuyang nangyayari ngayon, mayroon dong lalayas Nako po. Pero sa KOJC, yung mga naninira kay pastor, nang ipa-audit, dumayas. At para pagtakpan yung kanilang mga baho, dumulog sila sa US, siniraan nila doon, para kunwari sila ang bida, hindi sila guilty. Yung pag-alis pa nga nila, admission of guilt yun. Dahil kung wala kang tinatago, pag ipapa-audit ka, bakit ka naman tatakbo? Kung in good faith ang lahat ng ginagawa mo, di ba? So pag-alis mo pa lang, alam na, kung ang isang nag-iisip na Pilipino ay makakarinig sa kwento na yan, talaga mag-iisip na ba't ka o alis? So may tinabago ka, ayaw mong maipit, ayaw mong maparusahan, ayaw mong dumaan sa mga disiplina. So yun yung nangyari. Kaya ang problema din, partner, sa US, they could have asked, no, sa side po ng KOJC dito sa Pilipinas kung totoo. Kaso nga lang masyadong impartial Kasi nga, nabulag sila sa maling paniniwala na para sa kanila, si Pastor Apollo C. Quiboloy ay banta sa mga Amerikano. Banta ba yung magbuhay? Banta ba yung tumulong sa spiritual and moral reformation ng mga US citizens at iba pang mga taga-Amerika? Pabor nga yun sa gobyerno doon dahil katuwang yan, ang magiging produkto ng KOJC sa Amerika ay mga spiritually and morally upright na mga individual. Tingnan niyo po nangyari sa KOJC Siege. 6 na araw po kami. Andun kami ni Partner Admar sa field noon, nagre-report. Nakita po ninyo kung gaano ka-resilient, kung gaano po kumbaga sa Bisaya pa, mapailubon, partner. Kung mapagpatawad ang mga taga-KOJC na sa kabila niyan ng mga ginawa sa amin doon, ng mga pulis, 16 na araw na mga ginawa nila sa pagpuslit ng mga mga heavy equipment, naghukay pa sa JMC basement, matindi pa yung intimidation,
At naka-trigger fire pa yung mga partner, yung mga baril ng mga pulis. Di ba bawal yun? Naka-trigger fire? Isang kalabit mo lang, puputok na yung mga baril. Pero sa kabila niyan, nanatiling matatag ang bansang karya ng KOJC. Now, kung masamang tao si Pastor, do you think ganon yung magiging resulta sa milyon-milyon ng mga kingdom citizens, yung kinalabasan ng KOJC siege, na naging mapayapa kami sa kabila ng mga panggigipit ng PNP? Do you think yung mga turo ni Pastor ay masama? Dapat mag-replicate na yun sa amin. Dapat kami, number 1 ng mga violente. Pero ang naging sandata po namin ng KOJC siege, tanging mga dalangin. Laban po sa kanilang matataas na kalibre ng mga baril, na akala mo isusugod sa gera. Pero ang mga biktima, mga walang kalaban-laban na mga sibilyan na harmless. At ang tanging dala namin ay mga dalangin. Dinadalangin namin yung kanilang kaliwanagan na sa kabila ng mga nangyayaring ito, sana ay magkaroon ng recourse yung kanilang panggigipit sa KOJC. Papasok po dyan ang pag-ibig sa loob po ng 2 linggo mahigit. Kasi yun 16 na araw. Pinakain pa natin, partner, sa anniversary ng KOJC. Kalahating buwan. Nakiusap pa tayo sa September 1 anniversary natin na kahit isang araw man lang magamit namin yung aming KOJC Cathedral. Yun po yung main worship place namin sa KOJC. Nakiusap kami ng matino. Walang nangyari. So, ang nangyari, doon kami sa Kingdom Grounds nag-celebrate. Pag may selebrasyon, may pagkain. Pinakain pa ni Pastor yung mga pulis na nandun. Pinakain ng mga taga-KOJC. So, talagang kasi pag-ibig ang itinuro sa atin, no? At nabanggit mo nga, imbis na suportahan, kasi nga po, imbis na magtuturo ka sa mga citizen mo, halimbawa, dyan sa Amerika, para maging kasi yan yung ginagawa ng gobyerno, di ba? Na, dapat maging kayo sumunod kayo sa mga alituntunin, sumunod kayo sa batas, huwag kayong magpasaway. Siyempre, ang Kingdom of Jesus Christ, led by Pastor Apollo Siquibula, yan po yung kanyang mga pinapangaral. Paano ang pagsunod sa kalooban ng Ama, magiging mabuting tao, ang makakarinig dito na makakatulong na maging produktibo sa isang bansa. Diba? Pero, ang ginawa nila, mas lalo pa silang, kumbaga, nainggit po mga kapartners. Parang iba ang kanilang gusto. Ayaw nila na merong mamumutawi yung kabutihan. Gusto nila puro kasamaan po mga kapartner. So naway maging isang aral. Kumbaga, doon sa mga abusado, doon sa mga nagtatraidor, doon sa mga manggagamit, lalong-lalo na sa mga anak ng ating makapangyarihang Ama. Kung doon, sabi nga, touch not mine anointed. Diba? So ito na po yung kaganapan sa mga ipinahayag po sa ating buting Pastor Apollo Siquibula. Touch not mine anointed and do my prophets no harm. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan.